Philippines yung crowd control. Yeah. Although, ang kailangan dito, sobrang bilis nung pagkaka-burst sa Clint. Kasi ang hirap mag-Arlot kapag Clint. Yep, and of course may Valentina din eh. So parang nabigyan dito ng magandang ulti si Valentina. Of course meron ng Farsa, existing na Farsa Ultimate. So hindi naman din yun yung factor doon. Not sure lang yung Arlot versus Xborg. Parang Xborg sided siya. I guess. Oo. Parang madali siya sa Xborg. Feeling ko mangyayari dito kay Garen, clear na minion rate, tasama na agad sa rotation. Oo. Ganun na nga, nang ganun lagi. As in, literally iwasan niya rin yung Xborg. Yeah. Kasi kalwit nga din naman talaga ang play ng Xborg, ng Arlot coming to this game. Yep. Nevertheless, we still like the composition dito mula sa Team Philippines, especially kasi merong Farsa. Siguro, ang hindi masyadong magadas doon sa Farsa is merong Novaria. And we know for sure na si Novaria napakagandang hero against Farsa in the late game. Early game, not so much. Kaya siya naging mas maganda sa Farsa pag late game kasi pwede talagang mapatay yung Farsa kahit naka-feathered airstrike dahil lang dun sa burst or sa nukes na meron si Vid. Oo, kailangan dito maging mapagmatsyag din ni, kaso mainit yung performance ni Arcangel all throughout ISF WAC MLTV 2023. Sa dami ng mga hero na nagamit niya, parang nalilito na rin yung mga players kung paano nga ba talaga ang magiging rotation niya. So maagang pokes para dito kay Onigo, si Moreno ay nandoon. Ayun yung sinasabi natin mga pokes, may pilit na mag-flicker out at napilit na gumamit ng retribution. And Onigo, dito lang tayo makakita ng talagang post 5 na Valier na siya ay nagzo-zone kahit pwede siyang i-dive ng mga kalaban. Clint, of course, bakit natin to na-mention na pwedeng nilang gamitin? It's answer dun sa Iritel. At least na kita ng mga teams na pwedeng sagot sa Iritel because of range. At kaya kasing tunawin ng isang Clint mula sa malayo. And with the combo that he has, madali ding mapatay yung Iritel. Pero may isa pang trick doon. Dapat mapatama niya yung mga spells niya. Oo, kasi pwede niya kadenahan, di ba? So, oo, bawal maging pasmado. Tama. Si Kuya sa akin. Kailangan niya na dito kung finger sleeves or pulbo. Parang finger sleeves yata ang meta sa Ganun ba? Sa Romania, parang wala ko nakikitang pulbo. Pero yun nga lang kulo sa pulbo. Si Kuya Moreno dito, and that is gonna be a kill, first blood para sa Pilipinas. I think mahirap sa Farsa. Mahirap kalabanin bilang Farsa sa Farsa tsaka sa Valier. Pag nag-combo to dalawa, sobrang kate talaga when it comes to chain stuns. Kasi may mini stun pa rin yung diba, yung Valier. Pero yun nga, ang ginawa nila is bilang setup nila si Saison. So kung may initial stun na, Curse of the Crow, papaliguan lang nung unang skill dito ni Valier. Tapos yun na, ilista mo na kung sino man yung mahuli. And now, pagkalipat ni Arcangel dun sa may top, conversion agad. Nako po, parang things are not looking good para dito sa Indonesia dahil 2-0 agad. At si Onigo ay lagi nandito sa may side ni Kenya. Kaya naman yung rotation ng Indonesia, parang lagi silang anxious na, uy, teka lang, parang kung nandito si Onigo, ibig sabihin ba yan, merong setup na gagawin yung Philippines? Exactly. So, hindi natin napag-usapan masyado, pero laki na ng lamang ng Team Philippines. 1.9 mataas. 1.5k plus. Oo, considering na 3 minutes. Sabihin na natin round off natin, 2k, 3 minutes, mataas yun. Sobrang taas na. Kasi safe pa yan eh. Safe zone pa yung mga yan. Kasi meron ka pang plates, meron pang, kung magkakakalatag pa lang ng pagkain, hindi pa lahat ay nagugutom. Pero parang mas gutom ngayon na ang Pilipinas dahil kahit yung dun sa mga pwedeng jungle sana for super ka na safe na makukuha, hindi na makukuha. At may kita nyo naman na there's gonna be a ton. Tapos sumama pa dito ng Appraiser's Wrath and a better airstrike, but still, Super Ken is alive. Pero magagamit na or mapipilitan siyang gamitin yung kanyang Turtles Pusans during that moment. And aggression is still on the side of Philippines for this one. Uy, nahuli yung clit. Doon sa may top. Okay. Indang. Naku po, sa sobrang bilis ng mga pangyayari, biglaan na lang natin may kitang nandoon. At si Vin, gusto niya sanang lumabas ng mapakaso. Wala eh. Sana maglaro ng ibang laro, but sadly, hindi niya magagawa dahil na zone out na sila doon sa may top lane, makakapag-push yung Iritel or at least matatanggal yung mga outer turret energy shields. And palabas na rin yung turtle. When it comes to the turtle fight, level 6 lang si Super Ken. Saison is level 7. Makakuha ng purple buff. At syempre, magkakaroon ng control sa may turtle.
Oh, kita mo yun, oh. Isang siring turret, parang hindi na makapasok Super Ken. Aray! Teka lang. Kakaibang Masakit. bodyguard, oo, kakaibang pinapakita dito ng side ng Philippines at saktong-sakto yung mga burst fireball Oo. ni Unigo coming to this game. At dahil dyan, tingnan nyo naman si Saison, walang kahirap-hirap na makakapag-secure ng turtle objective and still Indonesia, no trade para sa objective na yun. At kung papansinin mo, yung dalawang objectives na nakita natin, wala man lang presence ni Sorizo. Hindi kasi siya makapwesto eh. At I would put this dun sa decision ng Indonesia na bakit pa sila nag-export, may Farsa na sa kabilang team. And then, kinombo pa nila, back siya export. Sobrang nasulit nila yung Valier. Oo Ito nga na eh. yata yung pinakamasayang Valier game in Na the ano na modern talaga siya. day MLBB. Oo, parang ako na, kung estudyante man siya sa Hogwarts, hindi na siya nahirapan Oo. na lumusot doon sa pader. Pero si Canon dito ang il-zone out nila. This time around, sabi ng Indonesia, parang na-miss nila dito si Sorizo. Kaya bigyan nila ng space kasama dito niya sa akin. Pero yun nga lang, kamunti ka na mamatay si Canon and successfully masira yung Torre doon sa may bottom lane. Pero free farm. Yeah. Sa Rikitiano doon na sa may top lane. Commendable place mula dun sa Indonesia, however, kahit naman na na-pushan sila dun sa may top lane, nakapag-trade naman sila sa may bottom lane. Additionally, na pwersa rin nila si Arcangel, lagay mo din yung kanyang flicker dahil being dun sa pagiging aggressive nila. So, very good opening yung nahanap din ng Indonesia. They need to find a lot of those though. Oo, naku pa si Sorizo dito. Sabi na Naku na, wala na tiraga armor, pipilitan na yan. Apa, ang dami na gamit. Last Insanity, Flicker. Yup. Up, si Saison dito sa may middle lane. Narinig natin ginamit yung Retribution dahil medyo masuslow. Hindi yata patatakasin. Ginamit na yung Astral Echo. Pero poke lang din naman ang gusto ng ating mga teams. Alam nila walang ultimate, nakagamit lang Super Ken, as well as the Retribution. Puro- Pagalingan sa purple buff, makukuha pa rin. Makukuha pa rin. Tapos buhay pa rin yung Torres sa may top lane. Nadepensa ni Canon. So all entry points para sa Indonesia ay hinaharangan ng mga Pinoy. Tapos sa may middle lane, si Super Ken nandoon ay kukulong. Nag-aabang tayo ng malupitang final slash. Pero sabi din ng Pilipinas, wag na lang muna dahil isang segundo buhay na yung turtle. At hindi pa rin yata sisilip ang side ng Indonesia. Super Ken though. Meron pang ulti si Vin. Walang ulti si Vin. Nako po, walang vision. They don't have vision at easy. Turtle. Mukhang makakontrol pa Super Ken. Buti na lang nakatakas siya. Napakabilis with the Ice Retribution. Nakaw pa siya ng movement speed. Ang naiwan sa kusina, syempre, itong si Rikitiano. 1-0 and 1 sa ngayon. Pag-push lang sa may top lane at kukonekta na yung kanyang mga teammates. Valier in front. Wala siyang katakot-takot dito. Alam niya kasi na kaagamit lang ng gulong ng back siya. Oo. And speaking of back siya, si Super Ken dito ay hindi na patatakasin pa. Ako Ayun. po, pala Marvel, yung Avengers Unite ang ginawa dito. Sakto din yung Feathered Airstrike and the Super Ken is down. Tapos may patag-Kenny, si Saison ang mauuna. Habol pa rin sila. Onigo talagang ingat na ingat at making sure na lahat ng kanyang mga burst fireball ay tatama sa mga players ng Indonesia. Kaya naman middle lane ay sira na rin. Nakita mo yung galawan doon ni Canon. Ayun. Siya yung unang ginaw. Tapos parang tinis lang niya ng konti. Alam niya, pa-connect na yung mga teammates niya. Nahanap niya yung tamang angulo. Nag-vengeance muna siya. Nag-stun muna siya. And then, with the final slash, hinatid doon sa kanya mga teammates. At this point, makati na si Rikitiano. And do recall na kakagamit lang ng ultimate ni Super Ken before that fight. Na puwersa siya doon sa may turtle, di ba? So, yung mga pokes na nakikita niyo mula sa side ng Team Philippines, ito yung mga pokes na may importance. Like, forcing out yung ulti ng backshock, force yung gulong, minsan forcing out yung flicker doon kay Sorizo, and all of those things nagiging importante at critical para sa Philippines. So far, 4-0, hindi makapwesto dito yung Indonesia at nakikita na natin yung problema doon sa draft comp nila. Oo nga eh, yung nagsimula tayo sa X-Borg. Tapos tinan mo si Onigo, nakatayo lang, tapos antay niya lang ulit na mag-cooldown yung first skill niya. Tapos ang kinagandahan pa doon, nire-reserve niya yung isa, laging mayroong isa. May one charge pa. May one charge lagi, and the Super Ken right now is gonna be down. Tapos 7 seconds ay buhay na yung Lord. 9 minutes pa lang sa laro natin pero ganito na yung sitwasyon. So hindi tayo masyado magiging excited pero totoong lamang ang Pilipinas ngayon. Woo! Team Philippines is getting the Lord habang may nagpupush dun sa mid. Is forcing out yung mga reactions sa mid. No chance at all na kumontest para sa Indonesia in this game. Sobrang one-sided na kung nakikita natin
At ang Team Philippines, hindi nagpapakita ng kahit anong senyales na magiging hindi disiplinado. 5-0. Sobrang linis. Oh, tsaka hindi din sila nagbibigay ng vision, no? Ang kita lang ngayon sa mapa is, ay hindi, kita na rin si Riquitiano kasi nag-clear siya ng binili sa may top lane. So, unti na pong kakatok ang Pilipinas. Ginamit yung retribution dito, Super Ken, Super daw. Pero ngayon ay medyo hindi natin nararamdaman na Lord will march in sa may bottom lane. First time ko makikitang titipi si Saison. Buong ISF. Feeling ko day 1 pa lang pinipigilan na yan. Oo, kaso nandito na sila. Match point tapos lamang sila ng ilan to? 9K? Oo. Rounded off? 9K? Balik. Sa sobrang lamang nila, baliktad na yung 23 tas 32. Oo, ganun na. Ganon nakalaki yung lamang. Eto na. Ito na yatang inaantay ng Pilipinas. Huling nagkitang Indonesia at Philippines, IESF sa Bali kung saan nanalo ang Indonesia. Pero sabi nila dito, mukhang ito naman ang aming chance para kami naman ang maging nasa opensa as the Lord ay nandito sa may bottom lane pero hindi makakasira ng tore mga players from Philippines. Yep. This is still X-Morg at may kalit. Bilis. Mabilis pa rin talaga mag-clear so you have to still respect that. Meron bang chance na patagalin to ng Indonesia? I think so. Meron naman silang enough na wave clear kung titiisin nila. Pero kaya ba nilang manalo ng basta-basta? Yun yung mahirap. Kasi ngayon, si Iritel ay napakalakas na. And of course, pwede silang bingwitin nitong si Canon. Pag nagkamali sila ng pwesto, kahit nasa base sila, pwede silang Alam mo mahuli ng final Oh, smash. speaking of mahuhuli yata dito. Kalahati lang buhay ni Super Ken. Canon with that kill. Habang maiiwan naman dito si Sorizo, walang Piraga armor, pero slow with that Astral Echo. Pero again, disiplina ang ipinapairal ng mga players from Sibol. Wait lang, Aray. disiplina yung sinabi ko, pero Nasa tumalag ilalim. bigla si Riquitiano and masa-silence si Moreno. Ginamit ang Predator Airstrike. Oniga is down. Last Insanity ginamit na rin. And there's gonna be ano lang muna, pause lang muna. Ayun, pero kita mo nakangiti na yung dalawa. Oh. Pero hindi pa tapos guys. Hindi Baka pa isipin nyo, tapos. tapos na. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos, Pause guys. lang, pause Pause lang. lang. Hindi Mamaya tapos. pa, tapos. Ayun mga gusto natin, pause yung tapos. Tama. Wow. Puspos na kagalakan ang ating natutunghayan sa muka ng ating mga kalahok. Wow, Tagalog na Tagalog. Tagalog ah. At nakikita na natin para dito sa side ng Team Indonesia na clear yung pagkalugi ng kanilang composition, ng kanilang draft. Now, Exborg. yung Xborg hindi makapwesto kasi lagi siyang takot eh. Takot siya sa Valier, takot pa siya sa Farsa. Tapos si Onigo nakatayo lang, ganun Oo. din siya ka-confident. Yep. Pag ako yung may kalaban, although hindi naman ako pro player, parang magmamatter ba? Pero di ba yung idea na nakatayo lang ang kalaban mo, Alam mo na. hindi mo din malaman yung kung anong gagawin. Sa trending nga, never let them know your next move. Next move. Kaya si Onigo, tatayo na lang ako. Oo. Malalaman mo ba kung anong gagawin next ni Onigo? Yun yung Delix. Siya, mahirap din kasi talagang i-go, i-commit na ng isang Valier kasi may ulti. Which is parang sarili niyang times journey. Kumbaga. Tapos meron pa siyang mga enhanced na mga spells. Searing Torrent is actually very deadly dun sa composition dito ng Indonesia. So, it's gonna be very difficult to think about ways para makabawi ng Indonesia. Siguro endless na walang katapusang pag-defend. Oo. Tsaka feeling ko Defend kailangan malala. nilang i-sacrifice. Ayan kagaya ng ginagawa nila dyan. Tinutulungan nila, yes, mag-clear na minion wave sa akin, pero hindi na sila nakikihalo sa gold. Kasi pa naghati-hati pa sila, ewan ko na lang, baka 18 minutes or 21 minutes pa bago sila makabalag dito sa kinokompos or sa kalamangan ng Philippines. And this is the second Lord. Probably hindi magko-contest, no? Wala. Mahirap. Kunin na lang dito yung Lord. Handa yung mga minion waves. Saison with the Sky Guardian helmet. Papakunat din at syempre pang pronta kasi siya na yung siya na yung siga ngayon eh. Bilang isang Fredrin. Oo, tumipin na rin eh. Tumitipin eh. Parang nagpapakita na pinapakita na kung sino talaga siya eh. Isipin mo, simula day 1, kailan tayo nag-start ng day 1? 29. Oo. 29 to September 3, tiniis niyang Tiniis hindi niya. tumipi. Pero ngayon, pinakita na niya kung sino siya. Oo. Pakita mo kung sino ka. Ayan, may beat pa yan habang tumitipi. Pero yan, inilalabas na ang emoji na bread lang malakas. Pero sa panahon ngayon, Pinas lang Pinas lang. ang malakas. So, lahat tayo ay nakaabang Ito na. kung paano dedepensa ang Indonesia. We can feel it.
depensa para sa Indonesia. Surely, pwede nating i-argue, maganda yung kanilang wave clear. Meron kang X-board, meron kang Clint, so medyo may konting distansya na pwede kang dumepensa. At magre-relax lang muna tayo sa ngayon. Oh, nakakatuwa yung ano dito. Parang nagsisignal sila na quiet, quiet Oo, lang. quiet Baka lang. kasi ano tawag doon? Mayari. Baka mausog, pero Usog, usog. pero usog. By the way, kapag mga ganyan mga boss, bawal po mag-usap about the game, yung mga Kaya din players. siguro sabi ni Kapitan Few, Oo, quiet. quiet. Basta bawal niyong pag-usapan yung game. Pero in general, bawal talaga kayo mag-usap. Pero syempre, pag tumatagal yung pause, alam nga namang pigilan kayo na Nakakatuyo ng laway. makakatuyo ng laway. At 3. Second na medal nila to under SEABOL. Kasi for SEA Games, ano? Si Mr. Few? dalawa na for Few actually yung SEA Games Grabe niya. naman yun. And sa mga hindi nakakaalam guys, sa lahat ng players that played since season 1, si Few na lang po ang natitira na playing pa din or active ang status. Right. Kasi si Yeli Hayes, coach na siya Coach eh. na. Oo. So kung hindi huminto si Ribo, probably silang dalawa. Oo. Pero magbabalik si Boss Ribo. Doc Ribs. So grabe na si Few. Grabe naman talaga ang idol ng mga kids. At sa kanyang ika-11 or technically speaking 12 na season sa MPL, nakakapag-gold medal pa si Idol. Sa mga Iba ka. international pati. Iba ka pala, bossing. Tsaka champion na siya sa game, champion din siya sa Love Life. Sa Love Life, congratulations po sa inyo. Kaya din siya naging idol ng mga kids. Funny user siya before. Tama yan. Never forget yung Gushon. nag-split push. Gushon, ayan. Yung split push niya, anong nga kalaban nila nun? Basta MSC yun. ITNS ba? Basta, Thailand ata yun, or basta kung sino man. pag isa na lang siyang dedepensa, hindi matapos-tapos ng kalaban nila kasi kinakat niya lahat ng minion wave. Exactly. So, ang dami ng pinagdaanan, pero madami din naman na pinagdaanan din ang kanyang mga kakampi para kumantong sa gantong sitwasyon. 6-1 ang ating 13-minute game time na dito yung Lord sa may middle lane. Sirang inhibitor turret, super kill dito. Naku, final slash, sila naman. Isang bagsak. Mukhang meron pa rin ibang mapapabagsak. Pero flicker out sa akin is nilalayo. Pero ito yung Tapos Lord, na. walang dedepensa. At ang kampiyon ng ISF 2023, walang iba kundi ang Pilipinas, Team SEABOL. Pinakabalang nung unang game. Kumbaga, pinasarap lang talaga at pinaganda ang documentary. At yun na nga, another gold medal para sa Team SEABOL. And of course, another one for Few. Another one for Few. At kitang-kita nyo naman na masaya sila. And congratulations sa ating lahat ng mga Pinoy dahil hindi pa tapos ang era ng Pilipinas na tayo ang pinakamalakas pagdating sa Mobile Legends. Woo! Of course, madaming mga key